Matapos dumating sa eksena ang head elder, ay agad na nagsumbong ang mga opisyales at sinabi ang lahat ng mga nangyari sa matanda. Pagkatapos, itinuro nila si Taekyung na siya ang may sala ng lahat ng nangyari. Habang ang matanda ay nakatitig sa kanya ng diretso, kaya tinitigan din siya ni Taekyung ngunit ang mata ng matanda ay hindi pa rin nakaalis sa kanyang paningin. Nang nakaramdam si Taekyung ng pagkabahala, ay agad na inilipat niya ang kanyang paningin sa ibang bagay. Kaya nagsimula siyang magtaka kung bakit ang matandang ito ay ganoon na lamang makatingin sa kanya. Kaagad na nagsalita ang kanyang kapatid na si Taekyung sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense, at sinabi kay Taekyung na ang matandang ito ay siyang pinuno ng mga elder. Sinabi rin sa kanya ni Taekyung na baka ito ay nakalimutan na niya, at pinaalala sa kanya na ang pinakamtandang elder na ito ay ang kanya rin lolo at siya rin ang pinakamaimpluwensyang senior ng pamilya. Kaya dapat lang na ibigay ni Taekyung ang buong paggalang sa kanya. Naisip ni Taekyung na mas nauna pa niyang makilala ang kanyang lolo kaysa sa ama nito. Pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid sa mga mangyayari, at sinabing huwag siyang magpanik sa oras na tanunin siya, at sagutin niya lamang ito ng tapat hanggat maaari. Kaya napaisip si Taekyung kung ano kaya ang nangyayari ngayon, bakit ang lahat ay parang intensa ngayon. Pagkatapos nito, sinabi ni Taekyung dahil dumating na ang kanilang saksi, ay magpapatuloy na sila ngayon sa interogasyon. Tinawag ni Taekyung ang pangalan ng kanyang kapatid, at sinabi nito na bilang kapalit ng pinuno ng pamilya, ako bilang mas mababang pinuno ng pamilya ang magtatanong sa kanyang halip. Nang sandaling yon, tinanong niya si Taekyung kung siya ba ang naglason kay Lee Sojon ng Mount Heng Sword Sect. Nang sandaling yon, ay agad nagulat si Taekyung sa mga binigay nilang paratang sa kanya. Napaisip na naman si Taekyung kung anong kabulastugan na naman ito. Sumagot si Taekyung sa tinanong sa kanya. Sinabi niyang wala siyang kinalaman dito at hindi niya kayang lasunin si Sojon. Nagsalita ang matabang lalaki at tinanong si Taekyung kung mayroon siyang ebidensya o patunay na hindi siya ang gumawa nito. Kaagad naman nagtanong si Taekyung kung anong ebidensya na tinutukoy nito. Tinanong ng matabang lalaki sa kanya kung mayroon ba itong anumang uri ng ebidensya na nagsasabing wala siya kinalaman sa nangyaring insidente kay Sojon. Napayuko na lang si Taekyung sa mga paratang ng tabachoy na ito. At sinabi niya sa kanila na bakit siya ang kailangan na magpatunay nito. Hindi ba dapat kayo ang magdala ng ebidensya? Pagkatapos nito, biglang nakipagtalo ang mga investigador at nagulat sa reaksyon ni Taekyung, naputol ang kanilang pag-uusap nang magsalita ang isang elder at nagsabi na tama na ang kalokohang ito. Pagkatapos, agad itong nagsalita at tinatanong niya kung paano nagsimula ang lahat. Nagulat si Taekyung sa tanong ng elder sa kanila. At agad na sumagot ang investigador. Sinabi niyang nagsimula ito sa kanilang ikatlong young master. Habang ang iba pang mga investigador ay siya ang tinuturong dahilan sa lahat ng mga kaguluhan na nangyari. Pagkatapos, nagtanong ang head elder kung sino ba ang nag-umpisa ng kaguluhan sa pangkat ng Mount Heng Sword Sect. Pagkatapos nito, ay tinuro nila si Taekyung na siya ang salarin. Matapos marinig ng matanda ang kanilang mga sagot, ay agad na humawak ito sa kanyang mahabang bigete at nag-iisip. Sinabi naman ni Taekyung sa kanyang isipan na ang mga bastardong ito ay nagtutulungan para idiin siya sa gulong ito. Pero nang sandaling yon, ang isang opisyales ay tumayo at sinabi na ang young master ay lumaban ng patas sa batang taga Mount Sect. Kaagad naman kinontra ito ng lalaking nakaupo at sinabi na paano mo nasasabing patas ang laban, dahil ang young master ay gumamit ng lason laban sa kanya. Pagkatapos, tumayo ang isang opisyales at pinagtanggol si Taekyung sa kanila at tinuturo na siya ay nagsasabi ng totoo. Sinabi niyang bago umalis si Master Sojon, sinuri niya muna ang kanyang katawan at ang nakita lamang niya ay mga internal minor injuries at wala siyang nakitang lason sa katawan ni Sojon. Pagkatapos nito, agad na nagsalita ang isa pang opisyales, iginiit na kung kinakailangan, bakit hindi na lang ialay ang ulo ni Taekyung sa Mount Heng Sword Sect upang maiwasan ang digmaan? Biglang nagalit si Taekyung dahil hindi niya gusto ang argumento ng isang opisyales na nagmumungkahi na ibigay ang kanyang ulo. Sumigaw at sinabihan ng opisyales ang lalaking nagsabi ng masama kay Taekyung kung bakit ito nagawang sabihin ang ganoong bagay. Kaya't sumagot siya kung ano ang mali sa sinabi niya. Alam nilang lahat na ang Mount Heng Sword Sect ay mas malakas kumpara sa pamilyang Jin. Dahil kung magpapatuloy ang digmaan, daan-daang tao ang mamamatay at masasaktan sa pamilya Jin. Bukod dito,
Ang pinakamapanganib ay kapag maubos ang buong angkan ng kanilang pamilya, bigla niyang tinuro si Taekyung at sinabi na ang tanging tao na makakapigil sa ganitong karahasan ay ang ibigay ang ikatlong Young Master sa Mount Heng Sword. Sa puntong yon, walang nagsalita at naging tahimik ang lahat ng mga investigador. At pagkatapos nito, nagalit si Wei Qiang sa kanyang mga sinabi, at nagsalita ito kung bakit niyang naisip na ibigay ang buhay ng kanyang kapatid na walang sapat na ebidensya. Nakaramdam ng pagkabahala ang lalaking may suot ng jacket at sinabi na hindi ito ang kanyang ibig sabihin. Sinabihan siya ni Wei Qiang na hindi ba't hindi angkop para sa isang marerespetadong opisyales ng pamilya ang magsalita ng ganoon. Sa kanyang pagkainis ay agad na lumabas ang mga ugat sa kanyang kamay. Ngunit napagtanto niya na dapat siyang kumalma, sa halip huminga na lang ito ng malalim. Pagkatapos nitong kumalma, ay sinabi niya na ang laban sa pagitan nila Taekyung at Sojan ay patas, at ang paglason sa kay Sojan ay kagagawan at plinano ng ibang tao. At sigurado siya na alam din ng iba na ito ang katotohanan. Pagkatapos, tinanong ni Wei Qiang kung isusuko nila at ibibigay ang kanilang sarili sa kaaway dahil lamang sa takot. Ngunit sa pinakitang reaksyon ng mga investigador, tila hindi sila sumang-ayon sa tanong. Idinagdag din niya na hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito na gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na pagpatay. At kung ano ang kanilang pinagdududahan, sigurado si Wei Qiang na magdedeklara ng digmaan ang Mount Heng Sword, ngunit hindi nila alam kung kailan sila susugod sa kanilang lugar. Ngunit huli na ito upang pigilan sila sa paggawa ng kanilang nais. Sa sandaling yon, matapang niyang sinabi sa lahat na wala silang pagpipilian kundi harapin ang darating na digmaan. Pagkatapos, tinanong niya ang bawat isa kung gusto ba nila mabuhay, kung gusto ba nilang protektahan ang kanilang pamilya. Sinabi din niya na kung iyon ang kanilang gusto, ay tipunin nila ang kanilang mga tauhan at maghanda para sa labanan o maaari pa din nilang subukan na ialay ang buhay ng kanyang kapatid sa mga bastos na iyon. Sa nagagalit na ekspresyon ni Wei Qiang, mariing niyang sinabi sa kanila na hindi yun masamang ideya kung nais nilang mabuhay bilang isang kasuklam-suklam na taksil. Pagkatapos nito, biglang pumalakpak ang head elder at napahanga ito sa mga sinabi ni Wei Qiang. Sa puntong yun, nakatuon ang pansin ng lahat sa kanya. Habang si Wei Qiang ay napatingin din sa matanda at si Taekyung naman ay napaisip na sa wakas nagkaroon rin ng punto ang lahat. Pagkatapos, ay tumayo ang head elder at sinabi palagi kong iniisip na ang mas mababang pinuno ng pamilya ay isang batang lalaki lamang, pero hindi ko akalain na siya ay lumaki at naging isang kahangahangang lalaki. Dinagdag rin niya na sa katunayan siya ay humahanga sa kanya. Sinabi nito sa kanya na ganito dapat kumilos ang mas mababang pinuno ng pangunahing pamilya. Humarap si Wei Qiang sa head elder at yumuko bilang paggalang at humingi ng tawad para sa kanyang nakaraang pag-uugali. Tinapik ng matanda ang balikat ni Wei Qiang at sinabihan na ang pagpapakumbaba ay maaaring mapalakas lamang ng pagmamataas. Walang dahilan para mag-sorry ka bilang isang pinuno ng pamilyang ito. Dagdag pa, kailangan nilang maglaban ng magkasama anuman ang uri ng halimaw na dumating sa kanilang pinto. Biglang nagalit siya at sinabi na ang lakas ng loob ng isang lider na opisyales ng pamilya na magsalita at mag-alok na ibigay ang buhay ng sariling dugo upang ihinto ang digmaan. Nang tumayo ang opisyales at ipinagtanggol ang kanyang sarili, sinabi niyang nagkamali lamang sila ng pagkakaintindi sa sinabi niya. Sinabi ng elder na kung sila ay nasa gitna ng digmaan, pinakamahalaga na magkaisa muna at isipin ang kapakanan ng pamilya. Pagkatapos nito, tinuro ng head elder ang isang opisyal kay Wei Qiang, na nagsabi na bakit hindi nalang ialay ang kanyang ulo sa Lord ng Mount Heng. Nang marinig ito ng opisyales, bigla siyang nabahala at nakaramdam ng takot. Bilang tugon, nagulat ang lahat sa pagturo ng head elder, at nagtataka si Taekyung kung ano ang nangyayari at bakit ang matandang lalaki ay pumapabor sa kanya. Sa puntong yun, sa seryosong mukha ni Wei Qiang, nag-isip siya ng mabuti kung ano ang kanyang gagawin sa kanya kung dapat ba nilang ibigay ang ulo nito sa Mount Heng Sword. Pagkalipas ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Wei Qiang na hindi nila magagawa iyon. Dahil siya ay isa sa mga naging loyal sa pangunahing pamilya sa loob ng maraming taon, sinabi din niya na pinapatawad na niya ang insidenteng ito bilang isang simpleng pagkakamali ng kanyang dila. Inisip ng matandang elder ang sinabi ni Wei Qiang na nakakatawa sapagkat napakamagbigay nitong tao kumpara sa kanyang ugali. Sinabi din ng matandang elder na sa usaping pananagutan nila, titigilan na niya muna ang pagtalakay dito sa araw na ito.
Pagkatapos nito, yumuko ang elder at nagsabi na sa ngalan ng mga taong ito, at bilang head ng mga elder, ay nagpapahayag ng aming pasasalamat para sa iyong kabutihan. Pagkatapos nito ay agad na humingi ng tawad ang mga taong kumokontra kay Taecyeon at sinasabi nila sa elder na sila ay nagkakamali at nagpapasalamat ito sa kanya dahil sa kanyang binigay na awa sa kanila. Habang ang mga taong leader ay umaapila at humihingi ng tawad, sinabi ni Taecyeon sa dismayadong ekspresyon na ang nagligtas sa kanila ay ang kanyang nakatatandang kapatid. At gayunpaman, nagwawagayway sila ng buntot para sa matandang ito. Habang ang ibang mga opisyal na leader ay nagmamasid sa mga nangyayari na tila walang ekspresyon. Napansin ni Taecyeon na parang may mali sa mga nangyayari. Pagkatapos nito, hinawakan ng elder ang braso ni Waikyang at itinaas ito. Sinabi ng elder na dahil hindi narito ang pinuno ng pamilya, tiyak na ang mas mababang pinuno ng pamilya ang papalit sa kanyang pwesto. Hayaan ninyong ipakita namin ang suporta namin para sa mas mababang pinuno ng pamilya sa insidenteng ito. Sinabi din niya na kung magsasama-sama tayo sa ilalim ng pamumuno ng mas mababang pinuno ng pamilya, hindi makakagawa ng kahit ano ang mga bastos na iyon laban sa pangunahing pamilya ng Jin. Kaagad, ang mga leader ay yumuko at nagbigay ng respeto sa kanya, at sinabi na masaya silang tanggapin ang kanilang utos na ipaglaban ang kanilang buhay. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Waikyang sa lahat at inalis ang kanyang kamay mula sa elder. Ngunit sa oras na yon, nagising ang elder na iniisip na masama ang planong ito. Ngunit ang paggising na yon ay napansin din ni Taecyeon, kaya't siya ay nagsimulang mag-alala ng higit pa, at sa nangyari, siya ay napahinto at sinabi sa kanyang isipan na hindi niya maipaliwanag. Naisip niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano. Ngunit sa gitna ng kanilang argumento, may isang civilian guard na nagmamadaling tumakbo sa kanilang harapan, na umagaw ng pansin sa lahat, at sinabi sa kanila na may mensahe mula sa Mount Heng Sword Sect. Agad na kinuha ito ni Waikyang upang basahin, ngunit nang binuksan niya ang liham, lumitaw ang pulang liham sa kanya. At ang sinasabi dito ay hindi papayagan ng Mount Heng Sword na manatili sila sa parehong langit at gagawin nila ang lahat ng makakaya nila upang mawala ang isa't isa. Pagkatapos basahin ito ni Waikyang, pinunit niya ito. At sa sobrang galit niya ay agad niya itinaas ang kanyang kamay at sumigaw siya sa lahat na mula ngayon, ang pangunahing pamilya ay maghanda na para sa darating na digmaan. Pagkatapos nito, sinabi ng sistema kay Taecyeon na ang Mount Heng Sword Sect ay nagdeklara ng digmaan laban sa Jin family ng Taiyuan, sinabi din dito na ang parehong panig ay kinilala ang digmaan. Nagpasya rin ng Mount Heng Sword Sect na si Taecyeon ay ang pangunahing kaaway ng kanilang grupo. Sinabi din ng sistema na kung siya ay tatakas, siya ay malalagay sa kawalang pakinabang at magdudulot rin ng masamang kapalaran sa kanya. Pagkatapos ay opisyal na dineklara ng sistema na ang kanyang pangunahing quest sa digmaan ay nagsimula na. Kinabukasan, habang lumilitaw ang liwanag, agad nilang ipinadala ang mensahe sa ibon at para ipaalam sa mga sundalong mandirigma ng pangunahing pamilya ng Taiyuan na sila ay magtipon para sa darating na digmaan laban sa Mount Heng Sword Sect. Sa kabilang banda, muling ipinakita ang dismayadong mukha ni Taecyeon. Sinabi ng sistema na ang kapalaran ng dalawang pamilya ay nakatali sa kinalabasan ng digmaan, at ang kanyang lakas ay mahalaga sa mundo ng Miriam at ang pinakamahalaga ay kung sino ang makakaligtas. At ang kailangan gawin ni Taecyeon sa kanyang quest ay ang pasukuin ang Mount Heng Sword o wasakin ang buong angkan ng Mount Heng. Ngunit ang kanyang gantimpala at parusa para sa quest ay hindi pa matutukoy sa ngayon. Habang binabasa ni Taecyeon ang kanyang quest ay tila nawalan ito ng gana kumilos. Nang bigla, inabutan siya ng inumin ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na tila siya ay pagod na, at huwag niyang isipin na ito ay kanyang kasalanan dahil nangyayari talaga ang mga ganitong bagay. Pagkatapos nito, uminom si Taecyeon ng kanyang mainit na inumin at sinabi sa kanyang isipan na wala talaga siyang sala. Pero biglang nagtanong si Waipang kay Waikyang. Sinabi ni Waipang sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam kung ano ang tunay na layunin ng head elder. Sa puntong yun, naalala ni Taecyeon na ang matanda ay isang maimpluwensyang tao, at napansin din niya kung paano ito kumikilos na parang katulad din ng mga tao sa politika na may mga dirty tactics. Dahil dito, tinanong ni Taecyeon kung anong uri ng tao ang kanilang head elder. Sinabi ni Waikyang na ang head elder ay isang martial master na nakarating sa pinakamataas na antas ng espiritual na kaharian at may malawak na kaalaman. Dagdag pa,
itinuturing siya na pinakamapanganib na tao sa mundo ng Mirim. Tinanong ni Taekyang kung gaano kalakas ang Head Elder. Idinagdag ni Waikyang na lahat ng mga elder ay nasa ilalim ng kanyang utos, at siya ay parang isang tao na nagtatago at nagmamaniobra ng kanyang mga tagasunod. Ang kanyang posisyon at kung ano ang ginagawa niya ay nangyari na sa loob ng mga dekada. Sa puntong yun, sinabi ni Waikyang na napansin niyang may nakatagong layunin ang Head Elder nang dumating ito. Biglang nagsalita si Waipang at sinabi na dapat silang lahat ay mamatay. Nagagalit si Waipang dahil silang lahat ay mga taksil at hindi maaasahan. Kaya nang marinig niyang nagmungkahi ang Head Elder na tapusin silang lahat, hiniling nito sa kanyang sarili na sana tanggapin ni Waikyang ang sinasabi ng Head Elder, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi ni Waikyang na kung pumayag siya sa kagustuhan ng Head Elder, magkakaroon ng panloob na salita na magiging sanhi ng kaguluhan, at sinabi ni Waikyang na posibleng na yun talaga ang nais ng Head Elder mula sa simula. Kahit na ganoon, sinabi ni Waikyang na isa lamang ito sa kanyang mga hula, dahil hindi lamang nila alam kung ano talaga ang nasa isipan ng Head Elder, ngunit siya rin ang senior ng kanilang pangunahing pamilya, at isa sa kanilang pinakamalakas na kaalyado. Ngunit pinaalalahanan ni Waikyang silang maging maingat sa kanya, ngunit huwag siyang ituring na kaaway, at mahalaga ring magtuon ngayon sa kung paano maresolba ang problemang kanilang kinakaharap. Sinabi ni Waipang na hindi maganda ang kanilang sitwasyon ngayon. Dahil ang balita tungkol sa paglason na naging sanhi ng pagkamatay ni Sojan ay mabilis na kumalat sa buong Shanxi Province, kaya't ang reputasyon ng pangunahing pamilya ay mabilis na lumalala. Nagulat ang magkapatid sa sinabi ni Waipang, at hindi nila maisip na hindi pa lumipas ang isang araw at kumalat na ito. Nagalit si Waikyang na kung mabilis kumalat ang balita, nangangahulugan lamang ito ng isang bagay, at nagalit siya na may isang tao na naghangad na ikalat ito. Kahit na ganoon, nadismaya pa rin si Waikyang sa mga kahilingan para sa tulong mula sa ibang mga grupo, at tinatanong si Waipang kung wala pa bang may nag-respond sa kanilang hiling na tulong. Ayon kay Waipang, mayroon nang tumanggap ng sagot mula sa grupo ng Lower District Sect. Samantala, sa kabilang panig, sa harap ng malaking gate ng pamilyang Jin, may isang karwahe na dumating, agad na hinarang ito ng mga gwardya at tinanong ang kanilang tunay na layunin sa loob. Habang iniisip ng gwardya na ang mukha ng matanda ay mukhang pamilyar, sumagot ang matandang kutsero at sinabi na sila ay mula sa Crimson Flower. Pagkalipas ng ilang sandali, may isang babae na bumaba mula sa loob ng karwahe, lumapit sa gwardya at sinabi sa babae na sila ay nasa kalagitnaan ng paghahanda para sa darating na labanan. Kaya't walang oras para sa kanya na maglibot. Ngunit nang makita ng gwardya ang malaking suso ng babae, namula siya at nagulat, kaya tinanong na lang kung bakit naparito ang babae. Ang magandang babae na ito ay si Wolhua, at sinabi niyang pumunta siya dito upang mag-ayos ng negosasyon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa lugar ng Mount Heng Sword Sect, kung saan makikita ang katawan ni Sojan na nakahiga sa sahig pagkatapos ng nangyari sa kanyang kamatayan. Ang ama ni Sojan ay umiiyak at nagagalit dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, isinara niya ang mga mata ni Sojan, at dahil sa matinding lason sa katawan ni Sojan, ang mga kamay ng kanyang ama ay naging paralisado. Sa puntong yun, naramdaman ng kanyang ama ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Kaya't sinabi niya kay Sojan na ialalahanin niya ang sakit na kanyang naramdaman. Kasabay nito, isinara niya ang kanyang mga kamay at napagtanto na walang malakas na lason sa kanyang mga lakas, gamit lamang ang chi energy. Pagkatapos nito, nang lumabas siya, nangako siya kay Sojan na ipaghiganti niya ang kanyang kamatayan ng maraming beses. At sa kanyang paglabas, humarap siya sa daan-daang mga espada ng Mount Heng Sword, umiiyak at nagmamakaawa sa kanila na gawin ang lahat ng kanilang makakaya at sumigaw siya ng malakas sa lahat na maghanda na sa ngayong araw. Dahil yun din ang araw na ipaghiganti nila ang kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Sa kabilang panig, pumasok si Wolhua sa Jin family. Bumabati siya kay Taekyang at tinanong ng babae kung namimiss siya. Biglang natulala sila at nagulat sina Waipang at Waikyang sa sinasabi ng babae. Sa puntong yun, naalala ni Taekyang kung sino ang babae na ito. Masaya si Wolhua dahil naalala siya ni Taekyang. Ngunit nagtataka si Taekyang kung bakit siya biglang dumating sa isang komplikadong sitwasyon at hindi niya maalala na pinapante niya ang babae dito. Biglang lumapit sa kanya si Waikyang at tinawag siya sa kanyang pangalan.
Ngunit biglang tumigil si Taekyang at sinabi kay Waikyang na nag-iisip siya ng mali. At mariing sinasabi ni Taekyang na hindi niya kilala ang babae na ito. Sa puntong yun, si Taekyang ay nanginginig at nagpapawis dahil sa matinding pagkabahala na kanyang nararamdaman at sinasabi na kung gusto na raw umuwi nito. Sinabi ni Wolwa na si Taekyang ay nakakatuwa tulad ng dati, pero sinabi niya na siya ay naparito dahil may ilang bagay silang kailangang asikasuhin. Kaagad na hinawakan ni Taekyang ang braso ni Wolwa upang dalhin siya palabas. At sinabi niyang wala siyang ideya kung sino siya, kaya't pinilit ni Taekyang na umalis siya. Sinubukan niyang hilahin si Wolwa palabas. Ngunit hindi niya siya maalis anuman ang gawin niya. Tinawanan siya ni Wolwa sa kanyang mga ginagawa. Habang ang dalawa ay nahihiya sa mga pinaggagawa ni Taekyang at sinabihan siyang huminto at magbigay ng galang kay Wolwa. Habang hinihila ni Taekyang si Wolwa, sinabi ng kanyang kapatid na ang babaeng ito ay ang leader ng Lower District Sect na nanggaling sa isang branch ng Shanxi Province. Biglang tumigil si Taekyang at nanginginig dahil sa matinding pagkahiya. Habang tinitingnan siya, ngumiti lang si Wolwa kay Taekyang. Gumamit si Taekyang ng kanyang Chi Sense ability at nakita na si Wolwa ay nasa level 50. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Wolwa ang kanyang sarili bilang leader ng Shanxi branch sa lalawigan ng Lower District Sect. Pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang sarili, nagpakilala rin sina Wai Pang at si Wai Qiang. Samantala, ang ating bida sa sobrang hiya ay tanging apelyido ng kanilang pangalan ang kanyang nabanggit. Sa kasamaang palad, sinabi ni Wolwa sa kanya na medyo hindi niya naririnig na nagsasalita ang isa sa kanila. Tiningnan ni Taekyang ang dalawa at nahihiyang sinambit ang kanyang buong pangalan na Jin Taekyang. Pagkatapos nito, sinabi ni Wolwa na siya ay nasasabik na makilala sila lalo na si Master Jin. Sinabi ni Wai Qiang na hindi niya inaasahan na ganito sila kalapit ng nakababatang kapatid niya. Sinabi ni Wolwa na si Taekyang ay isang regular na customer sa kanilang pangunahing branch ng Crimson Flower sa Taiyuan. Tiningnan ng dalawa si Taekyang habang ito ay tumitingin sa malayo. Sa puntong yun, sinabi ni Wolwa na kung pwede na ba sila magsimula sa kanilang negosasyon. Ngunit sinabi ni Wai Qiang na bago magsimula, dapat niyang pasalamatan ang tulong na ibinigay ng Lower District Sect. At tinanong din niya kung bakit pumayag si Wolwa na tulungan ang pangunahing pamilya. Sinabi ni Wolwa na ang kanyang tunay na layunin ay dahil nais niyang kumita ng malaki mula sa kanilang pangunahing branch. Sinabi ni Wolwa na ang Lower District Sect ay palaging gumagalaw batay sa pakinabang at pagkawala, at pagkatapos suriin ang lahat ng posibilidad, kahit na matapos ang digmaan sa pagkatalo, nakarating sila sa desisyon. Naniniwala sila na mas malaki pa rin ang magiging kita kung makikipagtulungan sila sa pamilya Jin ng Taiyuan. Nang mabanggit ni Wolwa ang tungkol sa malaking kita, tinanong ni Wai Qiang kung ano ba talaga ang nais ni Wolwa. Sinabi ni Wolwa na nais niya, bilang kapalit ng kanilang tulong, ang kalahati ng yaman na mayroon ng Mount Heng Sword. Agad na pumayag si Wai Qiang sa kanyang kasunduan. Nagulat si Wolwa sa mabilis na tugon ni Wai Qiang dahil hindi nagtagal bago siya pumayag. Sinabi rin ni Wai Qiang na pumayag siya agad dahil ang buhay ng kanyang pamilya ay nakataya. Sa seryosong ekspresyon ni Wolwa, tinanong niya kung pumayag ba ang Jin family sa kanyang biglaang desisyon. Dahil sinabi niya na alam niyang may mga tao na nagmamasid sa loob tulad ng mga elders. Sumagot si Wai Qiang sa kanya, talaga namang tulad ng inaasahan mula sa sekta ng Lower District, marami kang alam. Sa anumang kaso, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong kahilingan. Habang si Taekyang ay kinakabahan at umaasa na huwag pag-usapan ang impormasyon na kanyang sinabi sa kanya. Sinabi ni Wolwa na ang kanyang pangalawang kahilingan ay mula kay Jin Taekyang. Sinabi niya na nais niya ito dahil siya ay gwapo at maganda ang hitsura. Bukod dito, siya ay may cute na personalidad. Hindi makapaniwala si Wai Qiang sa pangalawang kahilingan ni Wolwa. Pagkatapos ng ilang oras, nagkasundo ang dalawang panig sa kanilang kasunduan. Sa mga oras na yon, nagsulat si Wai Qiang ng isang liham. Nilagdaan niya ang kasunduan at pumayag ang dalawang panig sa anumang yaman ng Mount Heng Sword Sect na kanilang makukuha. Pagkatapos nito, ibinigay ni Wai Qiang ang kontrata sa kanilang alyansa para sa digmaan. Pagkatapos, ay iniabot ni Wolwa ang kanyang kamay at sinabi niya na sa ganitong paraan,
opisyal na tayong magkakasama sa isang sitwasyon at kami ay nasa inyong pangangalaga. Kaagad naman sumagot si Wai Qiang na sila rin ay magiging nasa kanilang pangangalaga. Matapos ang kanilang negosasyon, sila ay nag-abot kamay para sa tagumpay ng digmaan. Sinabi ng sistema kay Taekyang na ang Jin family ng Taiyuan at Lower District Sect ay bumuo ng alyansa at ito ay magtatagal hanggang matapos ang digmaan. Pagkatapos nito, sila ay nagbigay ng paggalang at yumuko sa bawat isa at nagpapasalamat. Sinabi ni Wolwa na siya ay aalis na. Ngunit habang dumaan si Wolwa, pasimpleng nagsabi si Taekyang ng palm. Nang makaalis si Wolwa ay napapikit ng mata si Taekyang at nakaramdam ito ng ginhawa. Ngunit biglang bumalik si Wolwa sa kanyang harapan na agad naman na ikinabigla ng lahat. Iniisip ni Taekyang na makakaramdam siya ng ginhawa kapag umalis si Wolwa at siya ay nagulat. Sinabi ni Wolwa na kung hindi man lang ba ito magbibigay ng halik sa kanya bago siya umalis, biglang nagpawis si Taekyang at tinanong siya kung bakit niya gagawin yon. Sa sandaling yon, binulong lang ni Wolwa kung bakit, habang nakikinig si Wai Qiang sa mga salita ni Wolwa, namula ang dalawang magkapatid dahil hindi nila inaasahan ang sinabi niya kay Taekyang. Kaya't sumigaw ng malakas si Wai Qiang at tinanong si Taekyang kung totoo ba ang kanyang narinig. Kinagabihan, habang nasa ilalim ng madilim na kalangitan at tanging ang ilaw ng sulo ang kanilang liwanag. Nakita ni Taekyang ang kagimbal-gimbal na pangyayari ng sandaling yon, nakita nito ang mga batang sugatan at wala ng buhay na nakahiga sa sahig. Pinipilit niya ang kanyang sarili na hindi ito paniwalaan na ito ay isang laro lamang at isang ilusyon ng laro. Nakita niya na ang mga bata ay nagtamo ng maraming sugat sa katawan at may mga marka ng sugat sa kanilang mga ulo. Habang ang lahat ng mga taong nasa Taiyuan ay nakatayo at naririnig ang pag-iyak ng kanilang mga magulang sa sinapit ng kanilang mga anak. Sa matinding sinapit ng mga bata ay hindi nagawang tingnan ni Taekyang ang mga mukha nila, habang si Wai Qiang ay nanginginig na hinawakan ng bata. Pagkatapos tingnan nito, tinakpan niya ito ng kumot at sinisisi ang kanyang sarili sa kanilang pagkamatay. At hindi niya naisip na kahit ang mga batang hindi marunong ng martial arts ay makakatanggap ng ganitong karahasan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating din ang head elders. Sinabi niya kay Wai Qiang na ito ang realidad ng digmaan. At ang mga nanalo at mga natalo ay parehong nagdurusa, at ganoon din sa magkabilang panig sa parehong mga pagkawala. Idinagdag din niya na ang leader ng Mount Heng Sword Sect, si Lee Chonbek, na tinatawag na Blade of Blood, ay sanay sa larangan ng digmaan dahil lumaki siya sa isang larangan ng digmaan, at maliwanag kung paano tinatrato ni Chonbek ang mga bata. Sinabi ni Taekyang sa kanyang isipan na sa pagsasaalang ng sitwasyon, sa tingin niya dapat hindi siya nagsasalita ng ganoon. Sinabi ni Wai Qiang sa head elders na mag-ingat sa kanyang mga salita dahil ang mga bata na ito ay bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit sinabi ng head elders na ang mga batang ito ay walang kaibahan sa mga mandirigma at marami pang mamamatay na tulad ng mga batang ito at posible na sa oras ngayon habang tayo ay nag-uusap ay nangyayari ang mga ganitong bagay ngayon. Nang sandaling yon, nagalit si Wai Qiang at tinawag ang pansin ng head elder. At tinanong ng head elders kay Wai Qiang na dapat alam niya ang magiging resulta sa mga mangyayari kapag nag-umpisa ang digmaan. Sa puntong yon, nabigla si Wai Qiang at nanahimik at sinabi ng matanda na ang Shanyin, Yingxian, at Shoujo ay mga lugar na nasa malapit na paligid ng Mount Heng Sword Sect. Nangangahulugan nito na ito lamang ang mga lugar na maaari nilang tamaan muna. At alam mo na ang katotohanan yon. Alam mong wala nang silbi ang isang messenger pigeon, ngunit nagpadala ka pa rin ng isa, at lahat yon ay dahil sa iyong pagkakaramdam ng pagkakasala at konsensya. Sa puntong yon, naguguluhan si Wai Qiang at tila nalilito sa nangyayari sa ngayon. Ngunit sinabi ng head elders na hindi niya layunin na maliitin si Wai Qiang, kundi para ipakita na tama ang kanyang napiling desisyon. Sinabi ng matanda na nagsisimula pa lamang ang digmaan at ang tanging mahalaga ay ang bayad. Idinagdag pa ng head elder na huwag kalimutan ni Wai Qiang na siya na ngayon ang leader ng Jin family ng Taiyuan. At siya din ang may pananagutan sa pagpapakain at pag-aalaga sa mga bibig ng mga tao. Pinabayaan lamang ito ni Wei Qiong dahil sa mga problemang kinakaharap niya sa ngayon. Ngunit sa mga sandaling yon, unti-unti niyang naibalik ang kanyang composure. Iniisip niya na nakakainis ang sinabi ng head elders, ngunit tama siya. Kaya sa puntong yon, kailangan niyang maging matatag at mag-focus sa digmaan.
Sa kanilang pag-uusap, nakikinig lamang si Taekyung. Tinitigan nito ang kanyang kapatid at iniisip ni Taekyung na siya ang tipo ng tao na mahirap makisama kapag tahimik ang kapaligiran. Ngunit siya naman ang maaasahan sa ganitong desperadong problema. At sa pagtingin ni Taekyung sa head elder, napansin niya na ang head elder ay nakatitig sa kanya. Sinabi ng head elders na narito rin ang ikatlong young master. Naguguluhan si Taekyung at sinabi niya na siya ay nasa sabik na makita muli ang head elders. Binanggit ng head elders ang kagiliw-giliw na balita na sinabi sa kanya tungkol sa sleeping dragon ng Shanxi, na bigla ang narinig ni Taekyung dahil hindi niya inaasahan na babanggitin ng head elders ito sa harap niya. Sinabi ng head elders, ayon sa narinig nila, na ang taong ito ay may kapangyarihan ng Diyos ng impyerno, at pinatay ang sikat na leader ng mga bandido, si Jiang Sam, na mas kilala bilang Thousand Strength. Nang marinig ito ni Taekyung ay napaubo siya ng malakas dahil dito. Kaya tinanong siya ng head elders kung siya ba ay may sakit. Ayon kay Taekyung, siya ay medyo giniginaw lamang. Ngunit sa kanyang isipan, sobrang nakakahiya na marinig ang ganitong kwento mula sa head elders. Sa puntong yun, medyo pinakawalan siya ng head elders. At sinabi kung paano maipapakita ni Taekyung ang kanyang kakayahan kung ang kanyang katawan ay napakahina. Ang masayang reaksyon ni Taekyung ay napalitan ng ngiti at tinanong kung siya ay nagkamali lamang sa pakikinig sa sinabi sa kanya. Idinagdag ng head elders na kung totoo ang kanyang narinig, mahalaga para sa isang tulad niya sa pangunahing pamilya na sumali at manguna sa darating na digmaan. Sa puntong yun, nanginginig si Taekyung at parang gumuho ang kanyang kinatatayuan sa sinabi ng head elder. Habang tinatanong ng matanda si Waikyung kung ano sa tingin niya kung si Taekyung ang mangguna sa digmaan, habang si Taekyung ay pilit na iniisip na parang katapusan na niya at nawawala na ng pag-asa. Matapos hingin ng matanda ang opinyon ni Waikyung, ay kaagad niyang sinabi na si Taekyung ay magsisilbing malaking tulong para sa kanilang laban. Habang si Taekyung ay parang nakaramdam ng pagkahulog sa kanyang narinig dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang laban. Ang sistema ay nag-abiso at nagsabi na malapit nang magsimula ang bagong quest. Kinabukasan, nais ng head elder na italaga si Taekyung sa puwersa ng labanan na nasa ilalim ng direktang patnubay ng mga matanda. Ngunit dahil sa matinding pagtutol ni Jin Waikyung, si Taekyung ay mapalad na nailipat sa ibang posisyon. Isinaad sa quest na si Taekyung ay nahalal upang maging pinuno ng pangkat ng mga bodyguard na nag-iimbestiga. Mula ngayon, kinakailangan niyang pamunuan ang mga lalaki na naitalaga sa iyo at tuparin ang iyong misyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong kakayahan sa laban. At ang kanyang layunin ay makaipon ng 100 merit points. Nakita ni Taekyung na ang parusa para sa kanya ay hindi malinaw sa oras na yun at hindi niya ito malalampasan. Kaya't hindi siya komportable dito. Ngunit dahil siya ay bahagi ng pangkat ng mga taga-suri, hindi ito dapat masyadong delikado. Alam niya na isa lamang ito laro, pero hindi pa rin niya maalis sa kanyang isip ang mga patay na bata. Sa sandaling yon, mayroon siyang 5 tao na naitalaga sa kanya. Ang unang 3 tao ay iniisip niya na parang sila ay pansamantalang inilipat mula sa ibang lugar o kung ano, pero mukhang medyo kinakabahan sila. Sa puntong yon, ginamit nito ang kanyang chi sense upang tingnan ang mga antas at pangalan ng kanyang mga tagasunod. Sinabi ni Han Yep na ito ay isang karangalan na maging tagapangalaga ng Sleeping Dragon ng Shanxi, at ang panglima ay si Hyuk Mujin na labis niyang kinamumuhian. Sinabi naman sa kanya ni Mujin na siya ay masaya nang makita ulit ang ikatlong young master, pagkatapos nito ay nagpakilala si Taekyung sa lahat at sinabi na siya ay itinalaga bilang leader ng bodyguard at sinabi niya na siya nagagalak na makilala silang lahat. Samantala, sa kabilang panig, habang si Waikyung ay nakatayo sa bintana, pinapanood niya si Taekyung. Sinabi ni Waipang na kailangan nilang umalis bago magtanghali at dapat makarating sila sa kanilang destinasyon sa loob ng 2 araw. Sumagot si Waikyung kung ang tinutukoy ba niya ay ang kanyang kapatid na si Taekyung. Sinabi nito na siya ay tinalaga na maging bahagi ng pangkat ng mga taga-suri para sa pamilya Jin ng Taiyuan. At tinanong ni Waikyung kung kailan titigil si Waipang sa pagtrato kay Taekyung na parang bata. Sinabi rin ni Waikyung na si Taekyung ay lumaki na at nag-matured na kaya't hindi dapat mag-alala si Waipang, at sigurado siyang magiging maayos si Taekyung. Sinabi ni Waipang na mahirap paniwalaan ang lahat ng nangyayari ngayon, sa oras na yun biglang may itinuro si Waikyung sa langit, at nakita nila na may dumating na messenger pigeon,
na alam nilang galing ito sa Lower District Sect at tila may balita. Sinabi sa mensahe na ang grupong One World One Kill, na pinamumunuan ni Joe Pil at may 40 mandirigma ay nakarating na sa Zhengyang. Sinabi ni Wei Qiang na kahit na magkakasama silang lahat, mahirap paniwalaan na makakaya nilang maglakbay ng 500 na kilometro sa loob ng ilang araw, at tumawid sa Hengshui patungong Taiyuan kung saan sila ay kasalukuyang naroroon. Sinabi ni Wei Qiang na ang taong ito na tinatawag na Joe Pil ay labis na mapanganib, dahil siya ay napakamanakit at brutal. At hindi nakikinig sa sinuman. Nang mabasa ni Wei Qiang ang balitang ito, agad niyang iniutos kay Wei Pang na ipadala ang kalahati ng kanilang mga tauhan sa Zhengyang upang magbigay ng tulong. Sa oras na yon, bigla nilang naalala at nakaramdam ng pagkabahala sa kaganapang yon, si Wei Qiang ay labis na nag-aalala at natatakot para sa kanyang kapatid, at sabik siyang itanong kung saan pupunta muli si Tae Qiang. Sa sandaling yon, sinabi ni Wei Pang sa kanya na sila ay pinadala sa Zhengyang. Nang sandaling yon nabahala si Wei Qiang dahil ang kanyang kapatid ay papunta sa kung saan naroroon ang brutal na kaaway na si Joe Pil.